kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is April 28, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Venice Grand Canal Residences, sa may Venice Luxury Residences, sa may Caruso Florence Way, BGCP and Mr. De Cruz ng Taguig, at dadalhin po natin yan sa may Ridgewood Towers, sa may City Garcia, Pimbo, Taguig po yan. City Garcia po yan, Avenue, Pimbo, Taguig. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer, lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Pwede ka namang Magbabalik po tayo. Kaya makinig tayo ng mga nagbabagong balita talaga. In fact, ako hindi ako magugulat, Weng, if he is buying his asylum Pwede naman yan. in Schengen area, di ba? So, pwede yan. Pwede naman yan. 28-hour country yung paghahanapan mo ay case down dito. Alright, nasa linya na natin si Attorney Joseph Frederick Calulon, tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency. Attorney, magandang umaga, si Joel Siweng po ito. Good morning, sir. Hi, good morning ako, Sir Joel. Good morning, Ma'am Weng. Good morning din ako sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. Kayo ba ay, salamat, thank you, sir. Kayo ba ay, nagsaliksik na dito kay Sammy Uy? Ito ba yung aabot ng radar po ninyo? Ano pa siya? Hello, sir. Yes, Opo, sir. si Sammy Uy po, sino Yes, ba po. ito? Sabi, drug lord daw po ito, sabi ni Senator Antonio Trillanes. Sa ngayon po, sir, we are still conducting investigation nga po. Yung may involvement yung si Mr. Sammy Uy, considering na very common naman yung pangalan ng taong ito, and it is a known fact also na marami ng mga foreign nationals or let us say Filipino-Chinese na magkakapares ng pangalan. So yung mga iba, baka gumagamit din ng ibang pangalan. Ng Ilias. Si Sammy Uy na tinutukoy ni Senator Antonio Trillanes ay isa pong matagal ng negosyante sa Davao. Kilala po siyang dikit na dikit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang pamilya. Ang sabi, legitimate siyang businessman. Marami po siyang negosyo na nababanggit dyan sa Davao. Yung personalidad na yon, hindi siya nasisentro ng investigasyon. That's Sammy Uy particularly. Marami yung kasi yung mga common na pangalan po, ma'am eh. So, well, kung sinasabi nga ni Senator Trillanes na siya po yun, tayo naman po, we still verify lahat ng information na binibitawan hindi lang po sa media, kundi pati yung mga naisusumbong din po sa ahensya. Dahil meron din naman tayong mga hotline na isumbong mo sa PIDEA. Lahat po ng mga pangalan naman po na pinipigil po doon, we also verify this information. Attorney Calulot, yung kung wala nung magsalita, in na Matubato, lumutang na kasi yung pangalan ni Sammy Uy, di ba? Kaya sa naidikit Yes, po. ni Senator Antonio Trillanes sa dating Pangulo, Matagal na yun. yung nung lumabas ang pangalan ng Sammy Uy na yon, na close sa mga Duterte, nagkaroon ba ng active investigation ng PIDEA? Or at least nung mabanggit ni Senator Trillanes sa hearing last week, ang pangalang Sammy Uy, naglusad ba kayo agad ng investigasyon or ano? Or at least, Oo. starting 2022, Hmm. meron na ba tayong sinimulang investigasyon dito po sa karakter na ito, dito po sa tao ito? Gaya ko nabanggit ni Ma'am Weng kanina po, talagang inibisigan ho namin yung mga pangalan po na lumutang ho noon. So, lahat po na investigation naman po, hindi ko mabilisan po yan. Hindi pa rin ako naman tapos yung mga reports na coming from our investigating office. So, ito po, lahat po ito mga to, patuloy pa rin itong investigation na ginagawa po natin. Masusiyo kasing investigation ang kailangan po, especially na mga pangalan po ay naisiwalat po sa media. Okay. Completing ko lang yung tanong ko, Attorney Calulot. Kailan po kayo nagsimula mag-imbestiga kay Sammy Uy? Noon pa ho, nag-iimbestiga na ho kami, hindi lang ho naman itong last week na lumas yung pangalan ni Mr. Sammy Uy as Boy Scout by Senator Trillanes. Pero
lumabas na kasi yung pangalan niya rin ko noon. So tayo naman nag-conduct tayo agad ng investigation. Alas 9:02. Sunod na ang gantihan para sa karapatan. Ang nagwagilang Best AM Radio Program Host ay sila Arnold Flavio at Coco. One-on-one, walang personalan. From Best Commentary, GMA goes to One-on-one, walang personalan. Super Radio 594, GMA Network Incorporated. One-on-one, walang personalan. Alam mo na palang wala, pumunta ka pa. Sayang ang taxpayers' money, Sayang ang oras. Pinag-usapan po natin itong si Jazz Secretary Frederick Vida. Hindi siya uuwing empty-handed. Yun ang kanyang pagbibida. Wala si Saltico pala sa Czech Republic. Alam na pala nila. Tagal to. Dapat bago ka pumunta, di ba? Sa kahit anong pupuntahan mo, alam mo kung ano yung counterpart mo na schedule na Pero doon, di ba trabaho di ba? ng Department of Foreign Affairs? Ayun na nga. Ang Bakit ginagawa nga? niya ba? Kasi nga, di ba, para pakita na Sarap high na. level. Kamusta ka na sa Prague? Sarap. Oo, sarap. Nakita mo ba yung Prague wine na Oo nga, sikat daw. mulled wine, yung hot Saka yung, wine? sikat daw doon yung beer. Ham. Yung Prague beer. Saka yung Pati ham. ham. Hindi ka nagdala. Ay, kasi mapapanig. O ba kayo ng mga mauwi ni Secretary Vida? Oo nga. Pero ang sa akin lang, sayang ang Pero oras. sino ang informant o nagbigay ng Nagbigay ng informasyon impormasyon. kay Pangulong Bongbong Marcos? Initially, Hindi raw nakuryente si Pangulo kasi nung time na natanggap niya, sabi, nahuli, parang naano yata si Pangulo kaya pinusyo nahuli, nagkaroon ng mga development. Hindi nakulong. Oo. Huli, pero hindi kulong. Oo nga eh. Pero ang merong kumakalat na sinasabi na mismo sa authorities ng Prague ang nag-coordinate daw sa atin. Pero kung sinasabi nila ngayon, matindi ang privacy nila doon, yung, di ba? Data privacy privacy law. Bakit, di ba, nag-coordinate nga eh, tapos bigla nawala? Ano sabi mo nga, di ba, matindi rin ang corruption doon? Number ano siya, 37 sa buong mundo. Oo. 73% ang corruption. Gustong isipin na may nangyari na namang corruption doon, pero hindi malayo sa dami ng pera ni Ang Saltico. kasama raw yung anak. Saka ang driver pala ni Saltico umiikot dito sa Europa, Pinoy din. Malamang, ano? So sa ngayon, sa balita ni Secretary Vida, hindi po natin mapapauwi si Saltico sa mabilis na panahon. Hindi talaga. Lalo na Dahil hindi kahit nila alam yung, kung nasaan eh. yung red notice, ngayon palang pinapagawa. Yung Tapos, asylum naman ni Saltico, kung meron man siyang ipa-apply, matagal din ang proseso nun. ayun na nga. So habang naghintay tayo ng mga proseso, hindi siya agad-agad makakauwi. Pero anong sinasabi niya na hindi Gamitin siya na lang babalik niya yung, dito ng, nang wala siyang, bigbit na ano ba, informasyon lang ba? Bay mamon, masarap din ang mamon. Yes. Mga pasalubong dito talaga. Pero dapat ngayon pa lang nag-isip ng gobyerno. Pero yung, ngayon pa lang pinag-uusapan yung police coordination. Hindi ba dapat bago pumunta, inalam mo sa Ay, DFA? totoo. Anong relasyon natin sa Czech Republic? Unang-una wala tayong explanation. Tapos, Kapag lahat ng pros and cons, daming cons. saya daw ni Attorney Harry nagkatotoo yung sinabi niya, di ba? Eh, Sabi tumawag niya, siya kay Saldi. Oy, nahuli ka na raw. Dahil pareho silang na ano ng nakatakot. immigration. Oo. Kaya nasa ostration. Ha? Nahuli na ba ako? Ay, baka natin yan. Baka lalong manggigil ang gobyerno. Uwi ka na lang, Secretary. Si Acting. Oh, kinasuhan siyang bago, ha? Sila mag-asawa. So, abangan po natin yan, pero yung pagpapauwi kay Saltico, huwag nyo nang paasahin ng taong bayan. Alam bakit? Si Bantagda, tsaka si Atong hindi mahuli. Pakita. Sabi niya, nasa bansang ito. Nasa ka pa kay Saltico. Napakarami pera pa, ano? Pero ito, Saka ano pagtatagpuan na doon sa European Union? 29 katapos, 25, 28. 28 countries plus 4 pa na hindi, So, diba? dapat inaalam natin, anong relasyon natin sa 28 bansa ngayon? Oo, diba? Kung kunyari, pumunta si Saltico at may informasyon ka, mapapabalik ka natin Dapat ang nga, bansa. oo, dapat lahat ng, actually, ang isang mabisang gagawin lang naman nila, kukontak din lang nila yung European Union, di ba? Eh, ang tanong ito gusto mo ba talagang pauwiin si Saltico? Palagay ko naman, Pangulo? kasi ang tingin ko lang Ituturo ka lang. hindi naman i-announce, tapos biglang na kuryente, di ba? Ang tingin ko, may Tiwala siya tiwala siya. Kung sino man yung si Bakit na sana dahil nakakaya. Parusahan nyo. Oo, Na kompromiso ang nakakahiyang Office Pangulo. of the President. At ngayon,
Iba na pala ang ibig sabihin nyo sa nahuli, pati na rin doon sa Oo nga, ginagaslight pa tayo. tinanong ni Maris Secretary Pide. Is he free? Eh, kung wala sa kisame, ang tagal. He's not detained. Nag-isip kasi siya. So he's not detained. So he's free. He's not under the authority of check. He's free. Anong nag-kiss eh. Ang tatlo. Okay, oras natin. Alas 9. 8 na. Narito mo na, Double B, bagong balita. Balitang malaya. Balitang malaya na muli si dating Congressman Saldico nakarating na kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagulatang si Pangulo. Ay kay DOJ Secretary Frederick Pita. Hello, si Oscar. Malaya po siya. Wala ho talaga dito. Ha? Walang naintindihan na sa sagot. Dagdag na dokumento ay sinumiti sa Interpol para mapabilis ang paglalabas ng ayan, kita mo. Dapat sa EU na kayo makipag-coordinate, di ba? para matiyak na may sasampa ang mga kasong kriminal at ginagamitan ng sinasasabi ang due process. Dapat isang police major na inamit ng sakot sa ilang aktibidad sa Negros Island ay sinanggagat ka ng puerto. Ang sinabi ngayon sa Swedish Company bilang bahagi ng malawak na investisyon sa muling network ng iligal na sugat. Ako si Mark Pangalanan ng Jaimea, Superado, David Obanti, Maritang sa loob. Walang personalan. Alas 9:14 oras sa ating mga kapuso. Ito, follow tayo sa ating nabuksan ng paksa kahapon na may looming power crisis, lalo na sa Mimaropa, dahil marami pong mga independent power producers ang hindi yata nababayaran sa tinatawag na diesel subsidy. Yung mga lugar na special na tinatawag na 12% pa lang ang gumagana. Kasi iba wala pa ng transmission lines. Yan, Ha? sinasabi nga, di ba, kahapon pa. At sa ating sabi ni Senador Rodante Marcoleta kahapon, hindi ko siya sinabi niya dahil for the past 4 to 6 months, ang utang daw ng Napocor sa mga SPAD ay umaabot ng 10 bilyon. piso. Ayan. Ito, nasa linya po natin si Ginoong Jericho Nograles, ang President and Chief Executive Officer ng National Power Corporation para po sa paglilinaw at pagsagot po sa isyong yan. Magandang umaga po. Magandang umaga, Ian. Magandang umaga, Connie. Salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Magandang umaga sa ating mga kapatid. Opo, una po, totoo bang merong nagbabantang power crisis sa Mimaropa? Rotational brownout, Mr. Nograles? Salamat sa pagtanong, no. Unang-una, meron pong mga binabantayan kaming mga new power na medyo mababa po yung kanilang level ng diesel sa kanilang mga tangke. Ayon sa ating mga regulasyon ay dapat meron silang at least 15 days of lalaman ng tangke nila para meron pong garantisado kuryente sa kanilang mga area na kinasasaktupan. Kaso lang may mga ilan doon na naghihingalo at naghihingalo sila hindi dahil sa kakulangan ng pera na binibigay ng Napocor. Hindi ko po Yes. papaliwanag ko, wala pong delay ang pag-disperse ng mga UCME or Universal Charges for Missionary Electrification, yung Napocor. Yung nangyayari po dito ay lahat po kami, mga generation companies sa mga missionary area, ay natatamaan po ng mataas ng diesel. So ang nangyayari po kasi dyan, natatamaan ang paggastos, yung cash na kailangan bayaran yung mga supplier po natin. So Napocor po, natatamaan yan at lahat po ng mga generation company. So doon po nangyayari, nag-umpis na may 15 days na laman dahil sa kakulangan ng cash ng ilan ay hindi na naaabot yung 15 days at nanganganis na po yung kanilang mga laman sa kanilang tangke. Kaso lang, mapaliwanag ko po yung alam ko, inimbitan ninyo ako kahapon kasi hindi po ako nakapagsagot ng tawag ninyo. Dahil sa emergency meeting po kami doon sa DOE para pansinin namin itong mga problema hindi lamang sa Mimaropa kundi sa buong Pilipinas na mukhang nangangailangan ng tulong galing sa gobyerno. So ano ang sitwasyon natin ngayon, Mr. Nograles? Ang sitwasyon po natin ay meron nga pong ilan. Hindi ko muna sasabihin kung saan dahil ayaw ko po magkaroon ng panic.
ang gusto ko po ng assurance sa ating mga demand areas or missionary areas na ginagawa po natin lahat ng kaya natin gawin. In fact, mamayang alas 10 at mamayang alauna, meron po akong meeting sa dalawang mga new power producers na mukhang nagkakaproblema sa fuel supply para malaman ano ba ang kaya nila, ano ang hindi nila kaya, at ano ang mga intervention na kaya natin ibigay under all legal framework. Okay, sir, dun pakonfirm lang po, dun po sa small power utilities dito, pang area na tinatawag natin, 239 daw po yan na area at only 40% na nasusugayan daw as of person na kuryente. So, yan po ba ay data o napagdagan na po ba yan? Meron po tayo still on planning ng mga expansion sa data. I'm not so sure about the 14%. Babalikan kita dun sa 14% na yun kasi hindi ako sigurado dyan. But we are still continuing our expansion. Yung expansion po natin ay nakatutok towards sa mga renewable energy para pag magkaroon na ng future problem dito sa Middle East or anything sa diesel, mas garantitado na meron tayong area dahil meron sa renewable energy, particular na sa solar yung ating mga pinagkaklingan ng So, itong mga areas na ito, kung hindi tayo kikilos agad, yun ang inaasahan natin, either total blackout siya o rotational brownout po. I believe yung worst case scenario pag napipitin po ng fuel supply at sana po hindi naabot na gano'n ay baka magkaroon ng load shedding, baka rotational brownout. Pero yun po yung hinahabol po ng national government at tinatawag po yung NAPOCOR kung paano tutulong dito sa mga pribadong mga generation companies. At gaano kalipis na Sa NAPOCOR po, wala pa kami problema. Ano mga areas sa NAPOCOR? Wala po kami problema. So, gaano kadipis itong mga missionary area na ito, supply ng kanilang diesel? Hindi pa natin masasabi kasi Kailan tatagal? Okay. it depends per plant po. So may mga ibang planta na ilang araw, may mga ibang planta na ilang linggo. Okay, pasagutin natin pare si Ginong Nograles yung nasa 10 million daw for the last 4 to 6 years na utang sa ilang independent power producers. Wala pong utang sa 10 million, no? Kasi yung processing time po natin ng ating mga universal charges ay usually 90 to 150 days, depende po sa kumpleto po yung mga pinadala nila. At nabantayan po ito even before yung Iran conflict ay hindi po nagbago ating mga service level. On time po yung pag-release natin. So wala pong delay at budget. Opo, yung problema lang po, at ikaklaro ko lang, ba't kaya walang delay? Yung pag-release po ay 90 to 150 days yan, no? Yan po yung panahon pag yung diesel ay nasa 60 pa lamang. So,